Eto mga SSS members, pag-uusapan natin ang SSS Funeral Benefit. Ano nga ba ito at paano ito i-apply? Sino-sino ang pwedeng mag-avail dito? Magkano ang halaga at ano ang requirements? Well, isa po sa napaloob sa 7 benepisyo sa pagiging miyembro sa SSS ay ang SSS Funeral Benefit. Kung sakali man po na ang miyembro ng SSS ay mamatay, meron pong makukuha na SSS Funeral Benefits ang mga naiwan na mga pamilya, particularly the beneficiaries or sino po yung nasa legal, no, na beneficiaryo na dineclare, no, or kamag-anak ng namatay na miyembro. So sino-sino ba ang mga beneficiaryo na ito? Kapag may asawa ang namatay na SSS member, automatic po yung legal na asawa. Take note, legal. Ibig sabihin, pinakasalan. So hindi po pwede yung other, no? Yung mga other woman dyan. So talagang legal. Then pwede din po maging beneficiaryo, no, or pwedeng mag-claim yung kanila pong legitimate or illegitimate child, no? It's either legitimate or illegitimate, basta recognize po ng namatay na SSS member, no? At nasa birth certificate naman po ng PSA yung pangalan ng namatay na SSS member bilang father or mother ng namatay na miyembro, pwede po siyang beneficiaryo. Then kung sino man, no, kung sino man ang susunod pa na mga beneficiaryo, immediate family, gaya ng mga magulang kapag walang asawa o anak, no, kapatid. So sila po yung mga lehitimong beneficiaryo sa SSS Funeral Benefit na maaari pong ma-claim once na mamatay ang isang miyembro ni SSS. Well, paano ba ito i-apply? Magkano naman po ang halaga, no? Well, may mga bracket ito mga kablogs, no, ang funeral benefits. Ito, kapag ang namatay na SSS member ay nakapaghulog ng monthly contributions ng 36 months contribution pataas, no? Kasi ang ranging dito mga kablogs nasa 20,000 to 60,000 kapag ang nahulog mo na contribution is 36 months pataas, no, ranging from 20,000 to 60,000 ang maaari pong makuha sa funeral benefits. Well, siguro pinakamababa na yung 20,000 pesos kapag 36 months ang contribution na naihulog at naipos sa system ni SSS. Pero kung mataas pa dyan, halimbawa ilang years na talaga, ilang months na nakapaghulog, and then depende din po sa laki ng contribution, no, maximum po ang 60,000 pesos ang maaari pong maklaim sa funeral benefits. Well, paano naman yung mga SSS member na namatay tapos isang beses silang naghulog, no, ng contribution or hindi po umabot sa 36 months contribution, makakakuha pa ba sila ng funeral benefits amount? Well, ang kasagutan, yes. Oo, makakakuha pa rin po ang SSS member ng funeral benefit kahit isang beses lang siya naghulog or below 36 months ang contribution. Halimbawa, kahit gaano ka pa or kahit gaano katagal na nahinto sa paghulog ang namatay na miyembro, no, halimbawa noon pang 1990s, late 2000s, nakapaghulog isang beses lang, hindi na nasundan, meron pa rin yang SSS Funeral Benefit ang makukuha. Yun po yung kagandahan po, no, sa benepisyo ng SSS. Ang tanong ngayon, magkano naman? Well, naka-fix yan, no, para sa mga below 36 months ang contribution or at least one contribution na namatay na SSS member, naka-fix po yan sa 12,000 pesos
ang halaga na maaring ma-avail o makuha mga benepisyaryo ng namatay na SSS member. So kahit pa paano, yung 12,000 pesos na yan ay malaking tulong, no? Para sa funeral benefit ng ating namatay na SSS member. Well, ang layunin kasi, ang purpose ng funeral benefits, no, para meron tayong panggastos sa burol at pagpapalibing, no, kung sino man ang gumastos sa SSS member na namatay. Yun yung purpose po sa funeral benefits ni SSS. Kaya nga po, funeral, pagpapaburol at pagpapalibing po ang benepisyong yan, mga ka-vlogs. Well, paano nga ba ito ma-apply? Pwede itong ma-apply online. Punta lamang po kayo sa My SSS Portal. Gamitin niyo po ang inyong My SSS account. O di kaya naman po, pwede din po kayong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar, no? Para personal na mag-apply. Well, tandaan natin, hindi naman tayo nangangarap sa SSS funeral benefit na to, no? Dahil hindi naman po, o sino ba naman ang nangangarap na di ba, ibuburol o mamamatay. So hindi natin pinapangarap ang funeral benefit ni SSS, pero nakikita kasi ni SSS, pinaghahandaan niya kung sakali man napapanaw ang miyembro ni SSS, kahit paano meron pong makukuha, merong maiiwan, merong magagastos ang mga naulila, mga naiwang pamilya, no? Dahil magastos din po kapag may namatay sa miyembro ng pamilya, mga ka-vlogs. Ayan po ha, ang kompletong detalye para sa SSS funeral benefits. Sa next episode natin, tatalakayin natin ang death benefits, kung ano po ang pagkakaiba nila, at pwede ba itong maklaim ng sabay-sabay sa funeral benefit. Abangan niyo po yan. Well, kung ano po inyong mga komento at katanungan regarding sa topic natin ngayon na funeral benefits, may mga gusto kayong lilinawin, komento nyo lang sa comment section na nasa baba ha. Maraming salamat sa pagtutok. God bless. Mag-ingat, mga ka-vlogs.